Si baby girl. Ayun, bibili si baby girl. Kami sa Manawag ngayon guys. Kisimba muna kami. Magsunditan. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of God. Be thou to me according to your word. Hail Mary, Ay, yun naman pialungan niya. Si ate, oh, ayan si ate. Ayan, si baby boy, baby girl. Tara na. Hmm. Tara na po yung may misa pa na. Tara, abutan natin yung misa. Si baby girl. Ayun, bibili si baby girl. Kami sa Manawag ngayon guys. Kisimba muna kami. Magsunditan. Pwede pa? Pwede pa. Picture tayo. Mga taong nagsisimba pero ang ugali naman parang hindi nagsimba. Mga taong nagsiserve sa simbahan pero parang kung umasta parang hindi naman taga-simbahan. Mga taong nagdadasal pero parang walang epekto naman ang dasal sa kanila. And this speaks of prioritizing what is external rather than the internal. Aanhin mo ang magmukhang banal ka sa iba, subalit hindi naman pala ito totoo sa iyong buhay. Being religious but not spiritual. Nakikita ka ng iba, subalit para bagang walang personal connection sa Panginoon, parang walang pagbabago ng buhay. And this is the cry of Jesus in today's gospel. Huwag kang magpakitang tao. Huwag kang magpakitang tao. Come to ask yourself, bukal ba sa iyong sarili ang ginagawa mo? O ginagawa mo lang ang isang bagay upang maging maganda ang paningin ng iba sa iyo? Minsan daw ay may isang milyonaryo na humiling kung sakaling siya'y mamamatay, iburol siya sa kabaong na may 2 butas sa magkabilang gilid upang mailawit niya ang kanyang mga kamay. Maraming tao nagtaka at nagtanong, bakit ganoon ang ipinapagawa niya? At simple lang ang kanyang sagot. Ang sabi niya, ito ang nais ko. Ibukas ang aking mga palad na nakalawit sa aking pagkakahimlay upang Para sa mga namayapa nating mahal sa buhay ay pinagdarasal natin na sa kabila ng aking kayamanan sa oras ng kamatayan ang aking mga amahin at mga mahal sa buhay na nga namayapa. naman po sa oras ng kamatayan Malangit nawa ang iyong mga wala kaluluwa. tayong madadala ni isang kusing ni anumang bagay na ating pinundar hindi natin madadala. Ang sabi po ni Mother Teresa of Calcutta, at the hour of death, when we come face to face with God,
we are going to be judged on Ready love. tayo ngayon, guys, Not sa on Manawag, how much guys. we have done, Bumiyahe but on tayo how galing much tayo ng love Pampanga. we put into So, ginabi na tayo. Ayan. na tayo'y Nabutan na tayo ng hukuman hating gabi. kapag tayo'y namatay na sa kung papaano tayo nagpamalas ng pag-ibig at pagmamahal. Bakit po ba tayo pinapahira ng mga abo sa ating mga noo? Ano ba ang kahulugan ng abo? Mama Mary. Ang sagot po, kamatayan. Na habang ipinapahid ang abo sa ating mga noo, tayo'y pinapaalalahanan, balang araw, lilipas tayo. Balang araw, mamamatay tayo. That from ashes we came, and from ashes we shall return. Hindi po importante ang mga kayamanan sa mundo. Hindi po importante ang itsura o ang panlabas nating katayuan. Kahit mga degrees o certificates na ating nakamtan, hindi importante. Pinapakita sa atin, lahat ng bagay mawawala. Meron akong nakausap sa ibang bansa, OFW. Ang laki ng kanyang problema kasi nawalan siya ng trabaho, nakaaway niya yung boss niya. Pero alam niyo ba, yung padala niya sa kanyang pamilya, ganun pa rin, hindi napapawasan. Sabi ko, bakit ganon? Sabi niya, ipon ko na lang, Father, yung pinapadala ko. Bakit hindi mo sabihin sa kanila na mayroong kang problema? Father, ayaw ko silang mag-alala. Isipin niyo nga yun. Ikaw yang nag-iisa. Sila dito yung sama-sama. Sila nga dito, tinatanong mo, may problema ba kayo? Sila ba nagtatanong nila, may problema ka? Ngayong may problema ka, sosolohin mo, sabagat ayaw mo silang mabigyan ng problema. Ikaw nga itong nag-iisa. Sabi ko sa kanya, iba kang magmahal, sobra. Sa taong tunay na nagmamahal, kulang ang salitang sobra. Kapatid mo nangangailangan, kahit hindi nang hihingi. Kasi meron tao mahiyain, kahit nagutom na, hindi pa nang hihingi. Meron tao mahiyain, kahit gipit na, hindi nang hihiram. Ang sabi dun sa unang Juan 3, ang sabi, Natapwat ang sino mang mayroong mga pag-aari sa sanglibutan ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at dooy ipagkait ang kanyang awa, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? yan na nakikita mo pa lang, hindi pa nang hihingi. Dapat wag mo nang pagkakaitan ng awa eh. Kung nagsasanay ka ng kabanalan,